Tina Talks and DJ Brian Podcast. Ayan, welcome to our episode. Hindi ko na alam. Hello, everybody. Hello, how are you guys? Ayun, Kamusta? tutumilaw ko saglit. Yan. Kamusta ikaw? Ay naman, it's a beautiful day. Medyo sun is up. Nung mga nakaraang araw ay umuulan dito. So, hindi ko Pwede rin alam. din. Sa umbulan ng panalo. Ay, pero hindi malakas. Parang ambon lang naman dito. So, Yun. I mean, malakas kasi nasira yung tent ko sa labas. So, malakas nga siya. Oh, Yeah. nag-iiba na talaga ang mundo ngayon. Anyway, Yeah. today is, we are shooting this last day of April, pero hindi tayo magpapahuli sa celebration. It's a nationwide celebration of Autism Awareness Month. Yan, yes. So today, or in this episode, we are going to talk about understanding about autism, bringing Yes, awareness. we will be talking about that. Mostly, you will be talking about it. Yes. So, So- hindi lang to bringing awareness, but sharing my personal experience. Yes. Dahil I myself is a mother na meron akong anak in the spectrum. So, Mhm. like what I've said, the purpose of this episode is not just to bring awareness sa lahat ng mga manunood nito or makikinig nito, but I want to share with you that, guys, na kapag meron kayong anak na nasa spectrum, this is our everyday life and this is our lifetime life. I'm actually excited about this kasi I want to know more about how it goes of having a special child sa loob ng bahay. Kung yun nga, katulad ng sinabi mo, how it goes every day. Ano ba yung, how beautiful it is sa loob ng bahay, di ba? Kasi parang what we see, o sige, kapag ka nakikita tayo, kasama mo si Nixon, nasa labas lang, pero that's it. We don't know what's going on inside. So, it's also something that we should be aware of at gusto nating malaman ng mga nakikinig na kasama natin. Ako personally, gusto ko talagang, I'm excited about this. To know more about the story, your story, or probably yung sa angle nung sa asawa mo, kung paano naman yung sa kanya, yung mga ganong bagay. So, it's an opportunity for us. So, we will listen, we will learn, and eventually, sama-sama tayo to grow and fully indulge and be, embrace yung mga ganitong bagay. So, without much ado, gusto ko tanungin kaagad, Tina, what is, kasi naririnig na natin lagi, what's autism? Ano bang meron? Ano yung, pag sinabing autism, is it different from, ano ba yung iba? Kasi may Down syndrome, Down syndrome. ADHD, yung, ano yung particularly, let's zero in sa autism. Ano ba Yes. yung autism? Well, it's commonly called na ASD or Autism Spectrum Disorder. So, under siya, ang ASD or ang autism is napakalawak ng spectrum yan, guys. Iba-iba ang cases ng bawat bata. That's why when they do therapy, ina-assess sila. Kasi pwedeng, for example, may 3 bata na may ASD sila. Pero si ASD number 1, siya ay non-verbal. Si ASD number 2, verbal. Si ASD number 3, Okay. Antisocial. Iba-iba talaga sila. And it's, pwede rin siyang combination of different things. When you say spectrum, it's nagva-vary, nagdi-differ Yes. bawat isa. As in, very Okay. unique yung bawat ano nila. May mga common ground sila, pero
marami pa silang mga behaviors na magkakaiba talaga sila. And this is not an illness, hindi siya Mm, sakit mm. na nagagamot. Hindi siya mafe-fix. It is they are just Hmm, different in a way na iba yung iba yung perspective nila sa mundo, iba nila nakikita, na-view and ini-experience ang mundo. So kapag nasa ASD ang isang bata or isang tao, hindi sila kulang-kulang, hindi sila less. Iba lang talaga mhm. yung process nila at iba lang yung way nila to express themselves and even to communicate yung mga kailangan nila, yung nararamdaman nila, different views lang talaga. Like for example, this cup of coffee, sa atin mug lang to, nalagayan ng kape. Sa kanila, minsan tingin nila dito building, tingin nila dito or kung ano pa. Yes, like for example, my son, no, um, ang kanyang fascination is planets. So, Okay. mahilig siya sa bola. Memorize niya talaga yung planets. Ngayon, yung mga bola na yon in different shapes like baseball, basketball, football. Di ba iba-iba yung shapes ng kuya? Ping pong ball, up to the smallest Yeah, ball. yeah. Ia-associate niya yan sa planets. Sorry, kapag Oh, pinile up niya yung mga bola na yon in different shapes, ang view niya doon is hindi niya na yun lalaruin as bola. Pag pinag-pile up niya na yon, para sa kanya, it's a solar system. So, ganun sila. wow. Ganun sila. So, Yung mga iba-iba. hindi natin abot, abot nila. Actually, actually, that's right. Kasi, generally, no, based on my personal experience sa anak ko, very, ang strength nila is sa academics, memorization, pero ang poor sila sa basic life. Like, for Mm, yeah. example, ayaw niya well, ngayon nakakapag-adjust na siya. Before, ayaw niya ng lotion. Ayaw niya nung, hirap kami magpa-toothbrush kasi yung Okay, oo. sensation, ngayon struggle Oo, pa rin kami sa kanya sa haircut kasi yung vibration, yun. tunog, yeah, oo. Yes, doon sila sa basic poor. Pero actually mas advanced na sila pagdating sa, sa academically. Yun. Pero let me ask, kasi meron ako naririnig na mild autism. Ano naman yung difference nun ano ba yung, kung merong mild, merong, May severe. Meron din kasing stages. So, like sa case ng anak ko, ang sabi is delayed siya ng 1 year. So, ibig sabihin, kung ngayon ay 7 years old siya, ang utak niya ay pang 6 years old. 6? Oo. Okay. So, kaya kinakailangan namin yon habulin para at least mag-act siya on his age. So, Age, that is through oo. therapy. Pero, hindi na mawawala yung autism niya. Okay, Mhm. so, when you say autism, yun nga sabi mo iba-iba, no? Yung may iba kasi nakakapag-verbalize ng mga gusto nilang sabihin, tama? Meron Yes. ding hindi. Yes. Okay, so sa case ni Nixon, ano yung sa kanya? Verbal siya. Na-utter niya ba yung mga yan? Mhm. Good thing na Oh, verbal okay. siya, pero matagal. Parang 4, 5 years old na talaga siyang nakaka-communicate sa Start amin yung magsalita. nararamdaman niya. And that's 1 word, 2 words, which is hindi dapat. Kasi ang toddler stage, for example, 3 Okay. years old ang bata or 2 years old ang bata, dapat may 3 words na siya. Pag 3 years old ang bata, dapat may 4 words na siya. Mhm. Ganon. In the case of Nixon, nasa 4, 5 years old, may 1, 2 words pa lang siya. Pero okay na yon. Mas okay na yon. Mas mahirap kasi ang non-verbal. Meron din akong mga other parents na nakakausap na case naman nila is nasa level 1 daw, level 2. That is, I really don't know the details, the in-depth of that. Kasi ako kasi ang inaaral ko yung case ng anak ko.
So actually, next month magkakaroon na kami ng second assessment. Yung assessment na yon, and also different ang pedya nila ha. They call it developmental pedya. So just in case you are siguro Yeah. Oh. ano na ako, punta na ako dito sa next point natin kung paano ko na-discover yung Yeah, um, actually, I was about to ask that. Paano mo oo. nga na-discover yan? How early or how late Mhm. should I Actually, say? parang una naramdaman ko, parang ang tagal niyang baby. Sobrang tagal niyang baby. Parang 2, 3 years old, hindi pa siya interactive sa amin. Pero, Okay. memorize niya lahat ng mga colors, ng mga planets, ng animals, ng shapes, without us teaching him. So, parang Mm. doon pa lang is, okay ba yung anak ko or hindi? Minsan kasi lalo na panganay ko siya. So, for those first time mom, panganay na anak, tapos ganun pa yung case. So parang, di ba, ang hirap talaga. Wala kang Mm. benchmark eh, kasi panganay mo siya. So, minsan, ang view nating mga parents, ay matalino yung anak ko. Walang problema sa kanya. Or okay ang kanyang development. Kasi, kagaya nun, at 2 years old, ang dami niya na memorize for me. Ay, ang galing naman ng anak ko, ang talino. Pero hindi. Mm. Dapat, parents, it is very important na dadaanan nila lahat ng steps ng development. Like for example, crawling. I remember si Nixon ang crawl niya Mhm. paatras. Ang normal na Talaga? dapat forward. Yes, oo. Siya Oo. paatras. Yun. And then actually, Eh, ang first thing ko is, pag tinatawag ko siya sa pangalan niya, hindi siya lumilingon. Parang wala siyang naririnig. That's okay. number one. Okay. So what I'm telling right When was now, that? Ano yan? How early was that? Ilang age niya yan? kuya 2 years old. Kahit naman Okay. nickname lang eh, dapat at least lilingon na sila. Yes. Oo. So, hindi siya lumilingon. Ito yung mga sinishare ko ngayon sa mga viewers natin is tinatawag nating red flags. Na kapag ito ay medyo nakikita mo na sa anak mo, parang tick na to. Kailangan, oo, Under nag-check ka na spectrum siya. Yes. So, number 2 is no eye-to-eye contact. Hindi Mhm. talaga siya nag-eye-to-eye contact. Number 3, 2.5 years old na lagi siya nagtitiptoe. Lagi siya nagtitiptoe na. So, yun yung 3 Okay. na Yeah. na Kaya na-notice narinig ko yan ko. yung tiptoe. Yes. For other kids, meron silang hand clapping. Tapos yung iba nga Okay. may hitting pa sila ng sarili Clapping. nila eh. Clapping, yes, and others are hitting Oh. themselves. So, sabi ko nga is, I'd like to ask, Tin, sorry to cut you. Ang gusto ko malaman, so when you first noticed the signs, and of course, na-discuss mo rin yan with your husband, when did you decide na we have to see a doctor or ipacheck na natin siya, and what transpired during that time? Ano ba yung nangyari? Did you cry? Yung mga ganong bagay? so, first na may nakita kong red flags, nag-research ako kaagad. Pero sabi nga nila, wag mo kaagad asahan si Google kasi lalo ka mapaparanoid. And then, meron yung ate ko kasi, meron siyang anak under spectrum din. So, kaya doon ako kumuha na kasi Okay. bago siya sa akin eh. So, inisip ko, ano ba to? Lahi ba to? O lahi ba namin ito? Sa panganganak ko ba to? Or what? Kaya sabi ko, ipa-diagnose ko na siya kaagad. Para, if meron man, mapagamot ko siya, or kung wala, edi praise God. So, pina-developmental pedia ko siya. And then, yun, Mhm. yun ang sinabi sa amin nung doctor, siguro mga 1 hour siya, kuya. As in, isang maletang toys yung dala nandun din kami sa loob ng assessment eh. It's kind of costly siya ha, para sa mga nagbabalak na siguro you prepare depende, iba-iba kasi sa lugar eh.
Sa atin dyan, nasa 3,000. During the time, 2023 pa yon. So, hindi ko na alam ngayon, baka nasa 5, 7,000. So, 1 hour session siya, isang maleta, ipapalaro lahat. Sabi ko, lahat ng pinapalaro sa kanya, huya, alam niya. Kaya parang nabubuhayan ako ng loob na iba kasi yung delayed sa spectrum na may autism. Sabi ko, baka delayed lang. Okay. Anong klaseng laro? Anong klaseng laro? Like for example, matching ng colors. If kaya niya Okay. i-match. Okay. Nakakasulat na siya ng pangalan niya. Oh. Mhm. Okay. Ito, may tulong din kita eh. Yung pangalawa kong anak. Yon. So, lahat nakasulat siya ng pangalan niya. And then, lagi nga siya nagsasabi na, let's go home. Let's go home. Kasi ayaw niya na. Kaya sabi ko, so ibig sabihin, naiintindihan niya yung nangyayari. For me, normal siya. Walang nothing's different sa kanya. And then yon, nung after ng assessment, sinabi sa amin ng doktor na he falls under ASD or Autism Spectrum Disorder, and he is delayed nga ng 1 year. So, sabi namin, okay doc, so parang half-hearted naman ako eh. Half-heart is ready na ako for that. Kaya ako nga pina-assess eh. Ang hindi lang kami prepared is when sinabi ng doctor, kasi sabi ko, so doc, ano bang mga gamot yung kailangan kong bilhin? Ano ba yung kailangan namin gawin sa kanya? Sabi niya, ma'am, this is, it's not curable. It's a lifetime case. Parang doon ako na stun na, ay, sabi ko, parang hindi ako pwedeng mabatay. Sabi ko, So, nung hindi pala sinabi, pwedeng habulin hindi pwedeng habulin ng ganun lang yung age. But it's a process all the way, all throughout. yes, it's a long and hard process. So, sabi mo, kaya- hindi ka pwedeng mamatay. Oo. Tapos, paano ako naisip, sabi ko, sino kaya magiging asawa ng anak ko? Yun. Okay. So, yun. Siguro, at that stage, or if nandyan ka din sa stage ngayon, that do you want, nagdidili-dali ka, or nasa in denial stage ka, doon sa mga parents na nanonood ngayon, kapag nasa in denial pa kasi ang parents, or we're trying to cover up pa, at hindi maniwala na may ganun, na may something different sa anak natin, ang magsasuffer kasi yung bata. Kasi, the earliest stage, kuya, na dapat mong ipa-assess yung anak mo is 3 years old. And I'm happy na na-meet namin yun. Kasi mahirap nang habulin kapag nasa 5 onwards na, kasi malalaki na sila. May mga sarili na silang pasya. They can easily say no. Eto bata pa 3 years old. Kumbaga, ano ba yun, marupok pa sila, bendable pa, teachable pa. So, as early as 3 years old, yes, pwede pang baliin. At ano sila, as early as that age, mapapasok mo pa sa kanila yung tamang routine. Kasi nga, routine ang buhay nila. Tina, I think, in your end, yes, dumaan ka ba sa stage ng in denial? Or is yung husband mo? Ano ba nangyari? Yes, we both dumaan kami noon. Parang, ano pa siya, before mag-2. Sabi ko, baka naman delayed lang. Actually, yung una nakapansin yung mama ko. Tapos sabi ko, delayed lang yun, ma. Kasi normally, ang lalaki, delay talaga sa speech. Kasi hindi siya nagsasalita during that time. So sabi ko, normal sa lalaki ang late yung speech. Until nga nag 2.5 na siya, sabi ko parang walang changes sa kanya. At nakakakita nga ako ng mga delayed sa kanyang development. Kaya, at red flags, yes. Kaya yon, nag-decide na ako na sabi ko, ayoko na ako yung maging reason dahil in denial ako or what. Yun, that's why we both decided na ipa-assess siya. Actually, ako talaga yung buong loob ko. Yung husband ko naman, sinuportahan na lang ako.
Sinuportahan na lang ako ni Ken. Para sabi ko, for peace of mind, ipa-assess na natin siya. Ayun. Okay. So, na-assess na siya. Afterwards, syempre na sabi mo nga, sinabi ng doktor it's a lifetime journey. Hindi na siya medyo, tawag dito, it's not, walang medicine for that eh, 'di ba? Hindi naman ano, kailangan mo lang habulin, kailangan yung etc. So, how was it inside the home? Yung daily struggles na tinatawag. Ano yung nagaganap sa loob ng bahay since different nga yung scenario ngayon. O sige, na-found out na natin na may ASD si yung anak mo. And what happened after that? So, after ma-assess ng developmental pedia, bibigyan ka na nila ng parang Yun. reseta. So, yan. Bibigyan ka nila ng reseta, but instead na gamot, ibibigay nila sa'yo is what therapy ang kailangan ng anak mo. So, the common therapies are occupational therapy and speech therapy. So, again, it's pricey. Like, nag-range siya to 800 to 1,500 sa isang oras for occupational therapy at mas mahal pa yung speech nasa Perception. per session, and per session is 1 hour. And one for speech therapy, it will cost you 1,500 to 2,000 per session. And that is, sabi ko nga kanina, iba-iba yung cases ng mga bata. So yung frequency ng therapy ay depende rin sa case ng anak mo. In the case ni Nixon before, is once a week lang. In the case naman ngayon, nagta-twice a week na kami. Hindi dahil sa gurumabe siya ha, but because meron ding factor na dahil ang daming bata. So para makater lahat, dyan sa Palawan, once a week lang kami. Dito, nagta-twice a week kami. So number one challenge, financial. Finance. So is sobrang mahal magkaanak na merong spectrum. ASD. Yes. Actually, kung talagang kakaririn mo, which is ako, I honestly, hindi ko kayang karirin, even their food ay dapat iba. Bawal sila sa sugar, sa mga preservatives. Alam mo yon, dapat gluten-free, vegan. Actually, pag meron akong extra, meron akong shop na, or kapag syempre, limited din naman kami dito sa City Hall. Pag minsan nakakapunta ako sa labas, nakakapunta ako sa mga mall na merong mga gluten-free, vegan-free. I'm trying naman. I'm making effort. Pero hindi ko talaga siya kayang i-sustain. Kasi una, availability. Pangalawa, mahal ba diba? Organic na mga ganyan. Eh, hindi talaga kaya. So, at siguro ngayon, since mahilig siya sa bread, with bread, pinapakain ko sa kanya. So, at least I make an effort. So, that's number one, financial challenge. Every day, you will set a routine kasi sa kanya sa batang may spectrum. Kasi routinary sila, kuya. Para silang system, lalagyan mo sila ng sistema para everyday. Yan na sila. Hindi ka na magsa-struggle na pakainin, paliguan. So, but it's a long process bago pa namin na-meet yun. It will take you months para lang makuha yung routine na yun. And it will also affect yung routine ng buong bahay. So, yun yung sinasabi ko na pagdating siguro sa public places, like dito sa bahay, we adjust sa kanya. So, What about his behavior sa loob ng bahay? May struggle ba doon sa part na yan? Well, before, marami. Sobrang madami talaga. Like, siyempre may mga tantrums. Ngayon kasi manageable na siya compared before nung hindi pa siya nadadiagnose. Kaya hindi namin alam kung paano namin siya i-deal yung mga tantrums niya. Like,
naalala ko before nung hindi ko pa alam na meron siyang autism. As in, 10:00 na, ang hyper-hyper niya pa talaga. Sobra. Tapos, hindi ko siya pwedeng pabayaan na tulugan kasi baka mag-ano ng mga sakit. As in, lahat kinukuti niya talaga. So, ang hirap. Um, that's why we adjust nga sa kanya. So, we make a Mm. routine that is friendly sa kanya at yung bahay naman is naging comfort zone niya na eh. Ito na yung Okay. comfort place niya. And familiarities as well. That's why maganda rin na laging nilalabas yung mga bata. Kasi, what do you call this? Para mas familiar sila at masanay sa kanila na hindi lang ito yung environment. Kasi may ganun Yes. yung anak ko si Nixon eh. Actually, speaking of public, no, was there a time na because of his condition, meron bang mistreatment or misjudgment or may how do you call it? Basta parang naano siya na separate siya Nabully. from opo, pwedeng na-bully Oo. or yung mga ganong bagay. So, But was there at meron. Actually, kuya before, nung bago-bago pa lang, syempre hindi pa sanay. Pag nagtatantrum siya sa labas, lahat talaga. Kasi lahat nagtitinginan sa amin. Tapos, syempre, oo. oo, bago pa lang kami, parang nahihiya kami. Kaya during the time, di namin siya masyadong nilalabas. But, Mm. kawawa yung bata eh. Until such time na, we prayed for it, at naging open na rin ang nakararaming tao about that. So, recently, dito, sa Siquijor, meron kasing public play area. So, dinala namin siya. Ngayon, may sinakyan siya na parang dinosaur dito. Tapos, may bata na sumakay sa likod niya. Antisocial yung anak mo. Okay. Tapos, so, mas maliit sa kanya yung bata. So, tinulak niya. Hindi naman niya pinush ng malakas, pero pinupush niya na para umalis. Kasi ayaw niya nga. So, number Oo. one, hindi ka, ibang tao kasi yun, hindi niya kilala. Hindi niya At kilala, number two, oo. antisocial nga siya. So, pinush niya. Ngayon, medyo maliit yung bata, bumagsak. Ang nanay nung bata, sumigaw. Kami nakikita namin from afar. So, Oo. sumigaw. As in, yung pagsigaw talaga ng nanay, yung nagtinginan talaga sa amin lahat. So, kami, as parent, diretso kami tumakbo dun sa anak niya. We Okay. check first yung anak niya. Check namin yung ulo, kung may ano and all. So, okay naman. Umiyak lang yung bata. I believe umiyak din kasi nga sumigaw ng malakas. Alam mo yun, Yeah. sama-sama na, nagulat, nahulog siya, nagsama-sama na. Pero chinek muna namin kung okay siya. Are you okay? Ganyan. And then, we asked our son, sabi namin kay Nixon, Nixon, that's bad. Can you please say sorry to her? Kasi babae yung bata. Sorry, gano'n lang siya, sorry. Tapos tinitignan niya lang yung bata. Ngayon, so humingi kami ng Yung parent. pasensya. Oo. Ma'am, sorry po ha, pasensya na po kasi special child po itong anak namin. Ngayon, ang sabi nung parent, ay gusto niyo po ba, nag-offer kami, gusto niyo po ba ipa-check up natin siya or what? Kasi first siguro sa amin kuya na ina-expect namin lagi na hindi maintindihan ng lahat. Kaya ganun Yeah. kami lagi mag-effort. Gusto Oo. niyo po ba ipa-check up natin? Ano? Hindi, okay lang naman siya. Sabi niya, ang sabi sa akin, paulit-ulit ako naghihingi ng pasensya. Pasensya na po, sorry po. Ang sabi niya sa amin is, okay lang naman yung, ano ba yun? Ay, alam niyo naman palang special child yung anak niyo. Hindi niyo binabantayan. Okay lang naman yung sorry eh. Parang sabi niya, madali lang naman sabihin yung sorry. Parang for her, sorry is not acceptable. Yun ang dating sa Mm. akin. Kasi parang, alam mo yung kuya, talagang self-control. Kasi parang gusto ko na sabihin sa kanya, if hindi po acceptable yung sorry, ano pong gusto ninyong gawin namin? Kasi nag-offer naman kami ng ipa-check up po ba natin, dalhin Check sa up clinic tayo, or oo. sa hospital or what? What's going to be enough? Oo. Oo, sabi niya hindi na kailangan, okay naman siya. Tapos again, ganun lang ulit sabi ko, pasensya na po talaga. But alam mo ba, yun lang, na-hurt lang ako nung sinabi niya na,
Madali lang naman mag-sorry. Hindi yung binabantayan. Oo, parang It's more like mahirap. saying, ako yung sa akin nun, but it's more like saying, bakit sana ganun pala yung scenario, ba't nilalabas niyo pa yung anak niyo? Alam mo yun, Ganon. parang ganun, ganun yung Oo, dating. correct. At bantayan niyo yan ng mabuti. Parang ganon. Well, Mm-mm. again, we do expect naman that not all people will understand. Pero alam mo, Hoys, napanood ko one time si Martin Rivera, in-interview siya. May Mhm. anak kasi siya na under Yeah. spectrum din. Mm. Sabi niya, stop saying sorry because your son or your child is special. Dapat, yung community ang mag-adjust sa kanila. Yung tao sa paligid nila ang nag-a-adjust sa kanila. Hindi ang bata ang mag-a-adjust sa kanila. Mhm, mhm. Well, yun ang perfect picture. And that's why we are doing this right now. Because Mhm. ganon yung wini-wish namin and ganon ang dream namin na na every time na nasa public places kami at may mga ganon na mga scenes yung mga bata, even hindi lang yung anak ko na nasa spectrum is mas maging Actually, understanding. it's a good, siguro this is a good time also for us to know, nabanggit mo yung sinabi ni Martin Rivera, no? So, addressing the public, papaano, what would be the best thing on how to respond being tayo, quote unquote, normal, yung mga nang-iisa sa paligid, no? So, paano dapat tayo nag-approach or paano natin nagre-respond doon sa mga ganitong sitwasyon as public, as someone na nakakasalamuha nila? Alam mo, simple lang kuya. Just treat them as your own child, lalo na kung magulang ka. Mm-hmm. Kasi ako, Koy, simula nung nagkaroon ako ng ganong anak, mas kahit na hindi ko anak, basta yung mga ganong edad, at lalo na Mas naiintindihan mo. yes, at lalo na yung nasa spectrum, nag, to the rescue ako kaagad. Like, for example, nakikita ko na, ay, meron tong batang to. Minsan may ganun na nga ako ngayon eh. Kasi minsan yung mga parents hindi nila alam. Lalo na ngayon, sa playhouse, in the business that I have, marami akong bata na observe na ganun. That's why lahat ng natutunan ko sa anak ko na alam kong effective, automatically Na-apply ina-apply mo. ko. Oo. Yes, like for example, "Hi Ariel, how are you? Can you look into my eyes?" Gano'n. Ina-apply ko kaagad, nagko-communicate ako agad, and I treat them as my own. Oo, So, tama. very simple lang kuya, yung siguro yun lang yung gusto kong iparating sa public, sa lahat ng mga nanonood ngayon. Just treat them as your own or treat them na normal na bata. Yun. Na nagta-tantrums, na umiiyak, na Kaya nagpapasaway, na yan. nagkukulit, nakikipag-away din. I-treat lang natin sila ng ganun. As simple as that. Sometimes kasi like halimbawa ko, I go to a mall and then there's someone na may bata na hindi ko naman alam kung may ASD or whatever, pero grabe mag-tantrums, naglulupasay sa dahil hindi mabilihan ng toy or meron siyang gustong puntahan na hindi niya mapuntahan, tapos gagawin niya lahat just to call the attention of the parents. So, normally, you would be annoyed eh. Ikaw na nandun sa loob ng mall, mainis ka, bakit ang ingay, tas hindi dinidisiplina ng mga magulang, parang ganyan. Pero listening to you now, it's more like saying na, what if, hindi ko naman, I cannot easily judge a kid or a child na parang, paano nga ba natin i-approach yun kapag itong mga ganitong bata, hindi mo naman alam kung may special case siya. 'Di ba? Or meron siyang pinagdadaanan or baka mainit talaga yung pakiramdam niya or whatever. Pero sabi mo nga na baka I think it's good na you treat them like someone your own. So, kapag ka ganun ang nangyayari, siguro, lawakan mo lang ang pasensya mo, ikaw nakakaunawa eh. Sabi mo nga, normal ka. So, ikaw yung mag-adjust. Adjust. Diba? Yes. Mm-mm. So, I think, yung being patient is very important. Tayong mga nasa paligid, no? And let's not judge people.
especially the parents, katulad nung senaryo na sinabi mo kanina, na ang dating kasi sa akin na it's actually hurtful na parang wala ba kaming ginagawa bilang mga magulang para Ah, bantayan yung anak namin. What we want lang is associate siya sa labas at parang makapaglaro din siya as normal katulad ng iba. Di ba? in other words, parang sinasabi niya sa amin, we are irresponsible parents. Oo, ganon. Ganon nga yung nangyari. Oo. So, ako din So, I think, siguro, instead na, for example, may mga scenario na ganun. mm, As in, all eyes sa amin during that night eh. So, nagtinginan lahat eh. So, instead na tumingin ka, you try to approach, anong nangyari, ganyan. Parang, you talk to the yeah, kids. Mga ganon, it's really a big help na kaagad. Kasi parang, mararamdaman kaagad namin na, ay, hindi nila kami ginajudge. Minsan kasi yung tingin pa lang, ang dami ng sinasabi, di ba? At yeah. least when you approach the parent or yung bata, malaki na kaagad na parang help sa amin yun na, ay, naiintindihan nila kami. Ano nga yung pinag-uusapan natin? Naputol yung una. So yun, Oh, like ayun, what, I think, ano, yung mga nakukuha ko doon sa mga sinasabi mo, I think we have to be patient kapag ka nandun tayo sa senaryo na meron tayong nakikitang medyo siya, hindi daily common. nangyayari sa atin. Oo. So like especially when it comes to a child or somebody na merong special need, no? So let's also avoid bilang mga tao sa paligid, let's be kind and avoid judging also not just the parents but the kid itself, no? Mhm. So also we should, I think, educate ourselves na yung mga ganitong bagay, yung mga usapang ganito, I think it's nice na maka marinig natin. Particularly yung mga kaibigan, yung mga nakikinig natin na kabataan, ano, yung mga Gen Z natin dyan. I think it's good na marinig niyo yung mga ganito kasi you would know how to approach and how to react into situations like this. Mhm. So let's also be inclusive at the same time sa wherever nasa nasa school ka man, nasa park katulad ng binanggit mo, nasa mall or nasa isang event na medyo maraming tao. Let's try to be inclusive. Yes. Try to be nice sa kanila. Yeah. So, I'd like to talk about now, yung mga common misconceptions kapag ka meron kang special na child, no? Ano ba yung mga common myths na kailangan nating tumbukin or Mhm. i-address? Well, gaya ng sinabi ko kanina, sabi ko nga 'di ba, 'pag lalaki normal yung late yung speech nila or delay sila sa speech. So yon, hindi siya totoo. Number two is, disiplina lang yan or lalo pa yung mga old generation na wala namang ganyan-ganyan sa amin dati. 'Di ba? So, May delay lang yan, disiplinahin mo lang yung anak mo. And mm, yun nga, gaya ng in-explain natin una kanina na ang autism, hindi siya pare-pareho. So, in-explain so ko meaning kanina, nag-cite ako ng maraming, example. oo, so big sabihin maraming misconception yung mga tao pero hindi nila Yes. alam talaga kung ano yung totoong nangyayari. Yes, there are very different talaga, unique din ang bawat case ng bawat bata. Which Mm. leads me to encourage the parents na i-discover yung mga strength ng anak nila. Yes, Kasi yes, that's kagaya nung anak ni Karen Davila, ano siya, nasa creative side yung anak ni Karen Davila na spectrum. Huwis, ang gaganda ng mga painting niya, tsaka mga hand sculpture niya. Diba nagkaroon na nga siya ng exhibit, nagbenta siya ng mga, actually with oh, other children, oo, under spectrum, parang merong nagsispecialize ng ganun sa UP. So, um, grabe meron din ako, kinikilabutan sorry, ako kasi gusto ko oo siya nga, gawin dito para sa mga bata dito. Wala pa kasing ganyan. So, yun din isa sa mga purpose ng Little City Playhouse na yan. Actually,
mamaya pag-uusapan natin. So, discover their unique talents and abilities. Kung ano yung tingin ninyong strength nila, mas i-push nyo pa sila doon. Kasi they are really unique talaga. At mga genius yung mga yan. Naisip ko And, tuloy si Newton, sabi mo, di ba, he's very into planets. Baka mm, sa susunod, mag-create na siya ng sarili niyang planeta. actually, ito nga yung Bakit hindi? nakakatawa. Ito yung nakakatawa. Kasi di ba, nag-create siya ng sarili niyang mundo. Kasi may sarili talaga silang mundo. Okay, yeah. Oo. Siya Totoo. mag-create siya ng sarili niyang universe. Kung saan siya masaya. Go! Kala kayo dyan. Yes. And they are pure and very genuine. Kung ano yung nakikita niyo sa kanila, yan. Walang, Ah, hindi sila walang plastic na tao. no pretension. Yes, kaya mga angels yung mga yan. And yun nga, they see the world in a different way. So kaya nga mga Mm. genius yung mga yan. Ano sila, may mga fascination sila na kapag na-discover nila yun, hindi nila tatantanan yun hanggat hindi nila matapos. Na-achieve. For example, A to Z. Pag hindi niya makita yung isang letter sa mga toys niya, talagang hahanapin at hahanapin niya. Albert Einstein, meron siyang autism. Kaya nga, Mm. and other mga scientists, kaya nga 'di ba, nagdi-discover sila, yun yung fascination nila hangga't hindi nila nakukuha yung solusyon dun sa tanong nila, yung sagot sa tanong nila, hindi nila tatantanan. So, they are geniuses. They are We, geniuses. we have a common friend na best friend ko rin dito, no? Yung anak niya, panganay, is may autism din. Mild autism. So, he's in high school now and he's very good naman in mixing coffees. Oh, Oo, ang galing niya talaga. So, what my friend did, nag-create siya ng maliit na coffee shop doon sa kanilang, kasi yung bahay nila is nasa harap ng isang school. Just to enhance yung galing ng bata. So, inaanak ko yun yung batang yan. So, panganay niya. Tapos, nakakatuwa kasi he's really good and he knows kung paano mag-mix ng coffee ng maayos. And yun yung passion niya. And he's into business also. So, tinuturuan siya ng tatay niya na how to handle money, kung paano niya mag-generate ng income yung kanyang coffee, yung mga ganong klaseng bagay. So, I think it's iba-iba nga, sabi mo, iba-iba, and even the approach is also iba-iba. yes. Kasi, if I remember it right, si Candy Pangilinan, Yes, Candy di ba? Pangilinan, Yeah. Yung sa kanya naman parang celebrity. medyo ano yung kanyang anak, laging galit or something, whatever. May ADHD din ata si Quentin. Si Quintin, yun. No? Si Quentin, yes. Si Aubrey Miles. Talaga? Yes, Mm. actually pareho sila, medyo similar sila ng case ni Nickton. Pero Okay. yon grabe naman yung therapy noon. As in, bongga talaga yung therapy noon. Siyempre naman. Oo. Yaman Tsaka, Oo. ang maganda kasi health enthusiast yung both parents. Kaya, marami sila ng technology, Oo. marami na silang resources Oo. for that. Oo. Maraming celebrities, kuya. Kaya, fina-follow ko din yung mga yun. You know what? I like to, siguro, not divert, but insert a little now. Kasi you created a playhouse Yeah. dyan sa Laguna, di ba? And specifically, ang idea nun is para makater yung mga special needs ng mga special child din, tama? Actually, not just them. Yes, so pero initially yun yung idea. Yes. Mm-mm. Pero syempre nag-broaden yan along the way. Mm-mm. Mas, what is it about? This playhouse, una sa lahat, ano lang talaga siya sana, playhouse lang siya. Like yung typical na iwanan ng bata to support generally the parents. Actually, ang dream ko talaga ko is kung talaga sobrang yaman ko, meron akong coffee shop, tapos may playhouse, tapos glass door, para habang nagtatrabaho ka, nakikita mo yung anak mo. Alam mo Nakikita yung, mo yan. alam Ganda ko yun. kasi yung need
Kasi gano'n yung kailangan ko at ang dami ng mga nagre-remote work ngayon, 'di ba, na Yes, so at walang mga yaya, hindi mo maiwanan yung anak mo. So, generally, that Little Siki Playhouse is a support for parents. Kahit na may spectrum yan or wala, under spectrum yan or wala. oh, And then, we had the play school program na play-based learning siya para sa mga early years, early stages ng mga bata. And that's where I promote inclusivity. Kasi mhm. may mga parents nagtatanong sa akin, "Ma'am, Parang nagaganito ibig yan." sabihin may advocacy. Yeah, correct. Okay. Actually. So, yun. May mga nagtatanong sa akin kasi yung anak ko ganito. Actually, ngayon marami kaming mga estudyante na under spectrum sila. So, sabi ko, "Yes, ma'am, that's the very purpose po ng playhouse na yan." At lagi ko sinasabi na I myself, meron po akong anak na under spectrum. So, that's why welcome po yung mga bata na yun. But of course, may mga special treatment sa kanila. At Mm, ang importante is we welcome them sa facility namin. Like, nire-require ko sila ng guardian, nire-require ko sila um, yeah. ng minding service namin. So, I'm happy because marami akong parents na nakakausap regarding that. And again, it's not just those children na under spectrum, but generally lahat ng bata. Kasi nga, this is a support sa lahat ng mga parents. I want to support them na wala silang maiwanan, may errands sila mamamalingke, na Yeah, oh, hindi makapagpalinis ng kuko. Alam mo yun, gets ko yun eh. Kaya, iwan nyo kasi sa amin. relate ka talaga do'n. Kasi I can relate to that. Kaya sabi ko, iwan nyo yan sa amin. Gawin nyo yung mga errands niyo. I have CCTV din naman Hindi ko sa maingay. Sorry. yung, oo, special din. Special din 'to, eh. Oo. Oo, nauunawaan ko yan. May promoting specifically. So, yun. Um, that's why this coming June and July, we have this outreach program. It's a Hmm. sponsored outreach program. We call it Play It Forward. So, Oh, really? yes. Yeah. So, to those parents, actually marami kasing mga magulang dito na nagtatrabaho sila sa ibang bansa, na naka-enroll sila sa akin, yung anak nila, sa Okay. preschool program ko. They just saw me sa page. So, please visit our Facebook page. Pwede kayong mag-inquire doon. Ako yung sasagot sa inyo mismo. So, and then they're very happy. Happy ako na very positive yung kanilang mga feedback. Na sa kanilang din ako nag-o-open kung bakit ko yung ginagawa. Nagme-message sila, "Ma'am, yung anak ko nagkakaroon na ng routine sa bahay. Tapos they love going to your school. Mama, I want to go to school." Eh, minsan 3 times a week lang yung pasok. Gusto araw-araw pumasok. Tapos yung mga eksena na tapos na yung klase, ayaw pa umuwi, gusto magstay. Mm. Happy ako pag gano'n. Ibig sabihin, yung bata is very comfortable. But sabi Oo. ko, not everyone can afford. At pangalawa, baka yung iba iniisip nila na, "Ay, pang bata lang yan na hindi siya under ng spectrum." 'Di ba? Pang normal na kids lang. Mm. So, Hmm. that's why I want to have this outreach program na Play It Forward. Yung mga parents na yon na nasa ibang bansa, na taga dito sila sa Siquijor, they will sponsor a child to be part of the program, or magkakaroon kami ng small activity for the kids. Maglalaro sila, meron silang food, and then they have a special gift na marireceive. So, if I want to make this opportunity or to use this opportunity na if you are a parent na you have extra, or if you're not a parent then you have extra na meron kang puso para sa mga bata in general. Kasi yung Mhm. ibang bata, hindi naman nila kayang magbayad yung iniiwan they cannot even experience playhouse, di ba? Hmm. Oo. Parang, yung mga lupa-lupa lang laro nila. Pero hindi ko sinasabing di yun okay. Okay din yun. Pero, why not experience yung mga ganitong safe place na playhouse? So, please do
keep in touch or contact message us sa aming Facebook page. Yan, palabas ko na lang dyan. And if you want to support a child, particularly from Sikihor, please do approach us and I'm happy to share with you our program para yan sa darating na June and July. So, Mhm. pasukan. Yung iba, hindi natin alam, baka hindi makakapasok sa school kasi wala silang pampaaral. So, if you are both, you want to support and at the same time, if you think you need this program as well to help your child, please do approach us and message us sa aming Facebook page. Segue ko na rin, Kuya, um, that I'm also part of the Tau Kabui for a Child dyan sa Palawan. Mhm. So, hindi ko pa Okay. rin syempre nakakalimutan yung Palawan. If please do support, marami ring activities and programs ang Tau Kabui for a Child dyan sa Palawan. They cater Mhm. all special children, kahit iba yung autism, Down syndrome, lahat. As in lahat. So, they need our help, they need our support, kulang ang resources, meron din namang nabibigay na support ang government but hindi siya sufficient, hindi siya enough. So, if meron din lang tayong extra, why not help these Yes. children? Yon. Maganda. Sabi nga is, yung first 7 years nila na we will invest sa kanilang first 7 years, maraming mapapatunguhan at mararating yan sa kanilang next 50 years ng buhay Wow. nila. Ang Yun. congrats. I hope na yung mga undertakings nyo talaga ay mag-prosper at dumating sa point na maging successful at maging tuloy-tuloy. Sana it's going to be a normal process na Mhm. sunod-sunod magkaroon kayo ng mga ganitong activities. No? So congratulations in advance. Thank you. Yeah. I'm very excited. Actually, meron na kaming dalawang scholar. Meron ng dalawang mag-scholar, yeah. From parents from Hawaii. Ayan. Oh. Maraming salamat po. So anyway, at this point in time, siguro I'd like to ask for a closing message from you. Ano ba yung pwede nating iwanan sa ating mga nanonood at nakinig Mhm. sa ating programa? First, Yung, siguro if you're a parent na you have a special child, first is you accept it. Kasi may reason ang acceptance is Lord. key. Yes, acceptance is the key. Kasi hindi mo malalove, hindi mo siya ma-understand. At pagiging impatient ka sa anak mo pag hindi mo tanggap yung case niya. So, may purpose ang Panginoon kung bakit niya yan binigay sa'yo. At hindi niya yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya. Sabi nga, So, God will not give you something which you cannot bear. yes, that's very true. Kaya mo yan. Number 2, look for a support group or community. Like Mhm. dito sa Sikihor, I'm going to start a community of parents na merong under spectrum or generally parents. Masama-sama tayo, magpalakasan tayo. And number 3, sa lahat ng community, in public places, kahit saan man, opisina, mall, parks, please be kind. And we need your extra patience and be more compassionate sa mga batang ito kasi lagi nating sinasabi na saludo tayo sa lahat ng mga nanay kasi nurturer sila. How much more sa mga nanay na merong special child. Mhm. So, it's times 10. It's times 10. It's times 10. So, I think yan lang. Wow, very good. Actually, there's no harm in being kind. Wala namang masama kung magiging mabait ka at mapagbigay or maging alam mo yun, how you respond to situation and to people shows your character, Yes. 'di ba? So sana maging mabait tayo at maging maayos tayo makitungo tayo sa kahit sino, special or non-special. Yes.
Totoo, Meron man yung totoo. keso sa ibabaw o wala. Oo. May Diba? leche flan, may cherry May man leche yan. flan man yan. May cherry on top, di ba? So, Tina, thank Yes. you very much. Wow, parang guest kita ngayon, di ba? Sa programa. Naman kasi ako ang ako bida ngayon. Oo naman, oo. Tsaka it's really enlightening, no? Na nakita ko yung ganitong perspective na, ganito pala yung tawag, ganito pala yung dapat na approach. Ito pala yung pinagdadaanan ng mga magulang. Parent din ako, yung nga lang kay Oli lang. Oo, special din si Ollie. Oo, tsaka si Charlie. So, yan yung mga ganung bagay. Anyway, so thank you very much for, I hope maraming nakarelate at marami ding natutunan yung mga listeners natin at viewers natin. And yun, Yes. until next time, I guess. Yes, Oh, maraming salamat. Please do share this video doon sa taong tingin nung dapat makarinig nito or yes. makapanood nito. Maraming salamat. God bless everyone. God bless you.